Photo boat, Scoop 4.11. Ito ang picture result na makuha mo sa photo boat. Kaya niyang gumawa ng sizes para sa resume, passport, driver's license at kung ano pang picture sizes na kinailangan ipasa for documentation. Ang pamamaraan ay madaling sundin paggamit dahil touchscreen ang mga language option. At lalo na kapag tayo may pera dahil 1,100 ang pabayad. Merong price range ito, taon-taon. Malinaw ding paliwanag na makukuha mo ang picture sa labas ng photo booth o di kaya paglabas mo ng photo booth. Hindi lahat ng Family Mart convenience store ay may photo booth, kung kaya't ang ituro ko na lugar kung saan kayo makahanap ng photo booth ay ang lugar na kung saan meron ding educational supplies o stationaries. Bumbugoten in Japanese. Maraming bumbugoten dito sa Japan, ngunit ang ituturo kong pangalan ng bumbugoten ay ang Seibonkan. Mula sa Toyota train station ay pwede mo itong lakarin ng mga minuto. Pwede ding ibisikleta dahil mayroong bicycle parking lot sila. Maliban sa parking lot doon, pwede mong i-taxi dahil nasa harap lang ng iyong Toyota branch. Tumawag ka lang sa telephone number. Iyan ang mga taxi telephone number. Siguro kasya sa budget ang mag-taxi mula sa Toyota train station hanggang sa Aeon Mall dahil meron silang taxi parking lot doon. Pagbaba mo sa taxi doon sa parking lot ng Aeon Mall na may taxi parking lot ay tumawid ka sa pedestrian lane upang makapasok at labas sa Aeon Mall. Pwede ka namang mag-grocery at mamili ng educational supplies sa Aeon. Subalit, malawak ang paninda ng school supplies at stationeries sa Seibonkan. Pakaliwa ka at maglakad hanggang sa makita mo ang pedestrian lane na may kaharap na Japanese Castle Restaurant. Tapos ay pakanan ka, maglakad straight hanggang marating mo ang Seibonkan. Pwede naman mag-taxi mula Toyota train station hanggang Seibonkan. Mayroon din akong nakitang photo booth sa post office ng Japan. Pero hindi ko alam kung lahat ng post office ng Japan ay mayroong photo booth. At dahil nakakita ko ng photo booth sa post office, ay pinasok ko na ang loob para maihambing o makita ang kakaiba. Pagkakita ko sa monitoring screen ay may napansin ako sa baba na 6 na bandila. Nag-wild guess ako na kapag pindutin ko itong flag ng United Kingdom ay lalabas ang English translation. Success! Naging English nga. Hindi rin pahuli ang Daiso. May photo booth din sa Daiso. Yun lang, hindi ko alam kung lahat ng Daiso in Japan ay merong photo booth. Mayroon din itong bandila na Japan, USA, Korea, and China. Syempre, dahil Marites tayo, original chismosa na may pagka-basher ay tinignan ko na rin ang loob. Yan, may English siya. Close the curtain and select the service menu. Udong soup. Balikan natin ang aking mga volumes sa simula. Sa aking mga volumes ay meron akong poverty menu of. Ito yung number 3 na tinatawag ko na somen. Ito naman ay udong soup. Kapag bumili ka ng udong soup at lutuin mo in Japanese style, ay explain ko na lang ito in English. It's so easy and quick. So, the first thing you do is to unwrap the udong, boil the udong, and then after boiled udong, drain the boiled udong. Boil again another water, put the udong soup flavor, and then add the boiled udong. And you can eat your udong. Sa simula ay may nakita kayong meat and vegetable. Wala yan sa procedure sa pagluluto ng Japanese way. I brought udong soup. Kaki, kung tawagin in Japanese at in English, ito ay persimmon. Napakagandang prutas niya, no? Pero may ibang version dito na persimmon na parang makikita mo lang talaga sa countryside. Lucky day ko naman at nakita ko ang punong kahoy ng persimmon na ito. Nakakita na ako ng puno ng persimmon o kaki in Japanese na mataas. Hindi ko inakala na ang ganito kaganda na persimmon ay ganito lang pala ang puno. Kulay green pala ang hilaw na kaki o persimmon. Kapag sigurong meron akong malawak na lupa dito sa Japan at magtanim ng ganitong fruit na kaki o persimmon, ay pwede na akong magnegosyo ng kaki persimmon picking, no? Paano naman after autumn, di ba winter? Paano naman after winter, spring? Paano naman after spring, summer? So, paano na itong puno na to? Kailan ba ito nagsimula? At parang kapansin-pansin na nahuhulog na yung ibang prutas na kaki. Sa September siguro, no? Kasi October ko itong nakita eh. Tanyag na kasi ang apple picking at saka yung strawberry picking. So why not kaki picking? So let's go picking China. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang.